muna. Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw na laging iniisip ang aming kabutihan, ang aming kalagayan. Sa umagang ito, kami po, Panginoon, ay nagtitipon sa lugar na ito na may paggalang sa iyong presensya. Kami po ay nagpapakumbabang lahat. Ang nais namin ay maging tunay, patuloy ang aming pagsambat papuri sa lugar na ito. Panginoon, inaamin namin ang aming pagkukulang sa aming relasyon sa iyo, mga bagay na nagawa namin pagkakamali na nakasakit sa damdamin mo. Patawarin mo po kami at humihingi kami ng gabay sa iyo at pananampalataya at kami umaasa na patuloy mong aayusin ang aming mga buhay. At kasama po ng iyong salita na ibibigay sa amin ay buksan mo ang aming mga puso at isipan. We let our spiritual ears to listen to your voice. Hangad namin ang tinig ng isang Diyos, hindi ng isang tao. At maramdaman namin ang iyong presensya, ang pagyakap ng isang Diyos na nagmamahal sa amin. Higit sa lugar na ito, sa mga tao sa paligid namin. At ganoon din po ang hangad namin sa mga kapatid namin online. Lord, your hands ay kayang abutin ang lahat ng bagay. Kaya salamat po dahil hindi mo kami bibiguin sa lugar na ito, sa aming pag-aaral, na ang iyong salita ay buhay. Ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa at nagpapagaling at gumagawa ng himala at ang salita ay Diyos. Ikaw yon, Panginoong Hesus. Kaya give us this moment na unawain at intindihin ka, Panginoon, kung paano mo rin kami iniintindi at inuunawa. Salamat po sa iyong habag at biyaya at ang iyong mga anak ay iyong pupuspusin ng iyong Santong Espiritu. Walang imposible sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lang din naman ang nangako sa amin saan may 2 o 3 ay nagkatipon sa iyong pangalan ay nandun ka sa kalagitnaan. Sino kami, Panginoon, para punta mo sa lugar na ito? So give us this grateful heart to be with you. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin muli ang Diyos. Sige. Puna kayong lahat. Kamusta po kayo? Pwede makamustahin mo muna ang iyong kapatid sa pananampalataya. Huwag mo na sabihin kamusta. Medyo baka pagod yan. So may sinabi ba sa'yo yung kapatid mo? Okay. Mamaya naman magke-fellowship tayo tsaka magkakaroon ng prayer. Pero ito po ang ating pag-usapan ngayong umaga. Maganda na basahin muna natin sa Tagalog dahil mga Pinoy naman tayo. Mamaya babasahin natin sa NIV, kung meron kayo, or Legacy Standard Bible. Kasi ang ating pag-usapan ay textual uli, hindi tayo magtatabigal. So, personally, ito ang aking conviction, mga nakaraan, dahil mas safe para sa aming mga tagapagturo, lalo na kung marami kang iniisip, marami kang pinagdaraanan, kasi minsan, yung aming mga karanasan ay kumbaga yung personal devotion namin na para sa amin lang, yun yung minsan na ituturo namin na sana ay may ibang itinuturo ang Panginoon para sa ating lahat. Kaya mas safe para sa amin na magturo ng ganitong klaseng teaching dahil kapag textual or contextual, dun ka lang. Kung ano yung mensahe mismo ng salita, yun lang yung palalabasin mo at hindi ka bubuo ng isang mensahe na gamit yung salita ng Diyos. Sabay-sabay natin basahin. Sana walang inaantok. Dahil kung inaantok ay gising-gisingin mo naman natin ang ating sarili. Lalo na mga nasa bahay. Sana naman ay naligo kayo. Nag-almusal at nagkape kayo dyan. Di ba nga? Kasi nga kung tayo pupunta ng airport, di ba?
Pag kayo pupunta ng airport, ano bang preparation ang ginagawa? Halimbawa, pupunta ng Singapore. Ayun, maliligo, maghahanda ng damit. Ano pa, pag pupunta ng airport, halimbawa, ang flight mo ay 10 a.m. Anong oras pupunta mga tao? 8? Actually, 6 pa nga, di ba? Mga 4 hours. Kasi mahalaga, alam nila na kapag hindi sila nakapunta sa oras na yun, maraming aberya, nangyari, may iwan sila, hindi sila antay ng eroplano. Pero sa atin naman, nag-aantayan naman tayo. No? Pero minsan kasi sobrang antayan natin, hindi natin namamalayan, ay naiiwan na pala tayo. Sa verse 1, kaya ready na ba lahat? Nakakaya naman sa Panginoon, di ba? Pakinggan natin maigi. Verse 1, sinabi pa ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. Isang araw, maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng mga manggagawa. Nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagsundo siya sa kanila na makakatanggap sila ng karampatang sahod. Sinabi ko po ba yung verse? Matthew chapter 20, sorry. Matthew chapter 20, verse 1. Diba? Demanding ko, tas ako pala may pagkukulang, no? So, doon na tayo sa verse 2. Nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagsundo siya sa kanila at makakatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho. At pagkatapos ay pinapunta ang mga ito sa ubasan niya. Ito maganda sa version na ito, may oras talaga eh. Nang mga 9:00 ng umaga, lumabas siyang muli at may nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay lang sa pamilihan. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat. Wow, praise God. Kaya pumunta ang mga ito sa ubasan. Nang bandang tanghali, 12:00 na ng tanghali, muli siyang lumabas at may nakita pang ilang mga tao. Pinagtrabaho rin niya ang mga ito. Ito rin ang ginawa niya ng mga 3:00 na ng hapon. So, di ba? Umaga, 9:00, tanghali at 3:00 na ng hapon. Nang mag-5:00 na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakakita pa ng mga ilan na nakatambay lang. Grabe itong version na ito, tambay ang tawag, no? Nakatambay lang. Sinabi niya sa kanila, bakit maghapon kayong nakatayo riyan at walang ginagawa? Sumagot sila, dahil wala naman pong nagbibigay sa amin ng trabaho. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Nang magtakip silim na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan na ng sahod. Okay, nasahod na sila. Naintindihan ba natin story? Anong date na ba ngayon? Sahod na, no? At 30 na. October 1 na, sahuran na. So parang tayo to, sa mga nagtatrabaho, nagbi-business. Nang dumating na, sa verse 10, nang dumating na ang naunang nagtrabaho, inakala nilang, verse, mula tayo? Verse 8. Nang magtakip silim na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang manggagawa at bigyan ng sahod, unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. Talaga sinadya ni Lord, no? Nananadya din. Verse 9, dumating ang mga nagsimula ng 5:00 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. 5:00 sila nagtrabaho pero sahod nila pang isang araw. Pagkatanggap nila nang dumating ang mga naunang nagtrabaho, nakala nilang tatanggap sila ng higit kaysa sa mga huling nagtrabaho. Pero tumanggap din sila ng ganoon ding halaga. Pagkatanggap nila ng sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, ang mga huling dumating ay 1 oras lang nagtrabaho. Samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis sa init. Pero pareho lang ang sahod namin. Sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo na bibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho?
Kaya tanggapin mo na ang sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Hindi ba't may karapatan akong gawin ang gusto ko sa pera ko? O naiinggit lang kayo dahil mabuti ako sa kanila? Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak. So ito pong ating pag-aaralan ngayong umaga ay naging confirmation na conviction ng Panginoon na pag-aralan natin. Kadugtong siya ng message last Sunday ng evangelism. Kasi po, kung kayo ay umati ng evangelism last Sunday night, doon po namin na pag-usapan yung babae na may nasumamba sa Panginoon at nagbigay ng kwento ang Panginoon kay Simon. Sino dito nandito nung linggo ng gabi? Evangelism. Kung matatandaan nyo, paalala ko sa inyo, sabi ng Panginoon, may dalawa akong pinautang. Ang isang pinautang ko ay 500, ang isang pinautang ko ay 50. So, 550 pesos, kung di ako nagkakamali. So, tinanong ng Panginoon, wala silang pambayad pareho. Sino dito may utang na walang pambayad? So, sabi ng Panginoon sa kanila, sige, patatawarin ko na sila. Or sabi sa istorya, yung amo, hindi ko na sila pagbabayarin sa utang nila. At ang sabi ng Diyos, tinanong niya si Simon, ngayon, Simon, sa tingin mo, sino sa kanila ang higit na magmamahal doon sa nagpautang? Yung pinatawad sa 50 o yung pinatawad sa 500? Sa tingin nyo, mga kapatid, sino doon ang mas magmamahal sa amo? Siyempre, mas pinautang ng malaki. Kasi mas malaki yung nagawa niyang pagkakamali, pagkakasala o aberya niya, pero mas malaki yung kapatawaran na binigay sa kanya ng Diyos. At ang sabi ng Panginoong Hesus, alam mo, Simon, sabi niya dun sa babae na malaki ang pagkakasala, kung mas malaki ang pagkakasala ng isang tao, ay mas malaking pagmamahal ang ibabalik niya sa Diyos. Kaya sino dito ang malaking kasalanan, malaking pagkukulang sa Panginoon? Kung tunay tayo nagsisisi at humihingi ng tawad sa Panginoon, isang normal o isang katangian ng isang anak ng Diyos na mahalin ang Panginoon ayon sa pagmamahal na tinanggap niya sa Panginoon. Kasi ganun lang tayong tao. Mamahalin lang natin ang Diyos ayon sa pagmamahal na tinanggap natin sa Kanya. Tatay Pedro, susundin mo lang ang Panginoon ayon sa pagkaunawa mo sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. At kung paano natin tinatanggap, kung paano tayo naniniwala sa pagmamahal ng Panginoon. Kaya ganun kaganda kung paano magmahal ang Panginoon, no? Hindi natin pwedeng ituro yung mga malalaking kasalanan na, naku, may hirapan silang makabalik sa Panginoon. Hindi, kapatid. Kung malaki pagkakasala nila, meron ding paraan ng Panginoon para mas makabalik sila sa Diyos. Dahil alam nila, malaki ang pagkakamali nila sa Diyos at mas malaking pagmamahal yung nararamdaman nilang pagpapatawad sa kanila ng Diyos. Kaya kung sino man sa inyo ngayon, na sa tingin nyo, hindi kayo dapat nandito sa church, nahiya kayo mag-pray, magsimba, magtaas ng kamay. Normal talaga yan kapag tayo ay nagkakasala sa Diyos. Nakakaya naman talaga gumawa ng mali. Lalo na sa tao o sa Diyos na hindi naman tayo ginawa ng mali. Amen? Kaya ngayong umaga, iniimbitahan ko po ang lahat. Tingin po kayo dito, magpahinga po kayo sa Panginoon ngayon. Gusto ko po ipaalala sa inyo na mahal tayong lahat ng Panginoon. At dito niya sinabi na ang mga tao na malaki ang pagkakasala ay malaki din ang pagpapatawad na binibigay ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon dito natin maire-relate ang istorya na ito. May mga nauuna na nauhuli. At may nauhuli na nauuna. Kaya makita natin, di ba? May mga taong ang laking nagawang pagkakamali sa Diyos, pero nung nagsisi, grabe naman maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Grabe yung mga tao na yon. Talagang hindi matatawaran yung kanilang pagmamahal sa Diyos. May mga tao po ba kayong kilalang ganon? Isa na doon, si Kuya Jerry, yung asawa ni Sister Annalie, na namahinga na nga.
So, hindi man siya nakapaglingkod sa Panginoon, pero nakita ko yung talagang pagsisisi niya sa Diyos at kagustuhan niya na bumawi at magmahal sa Panginoon. So, dito po sa istorya na ito, parang unfair, no? Sa tingin niyo po ba? Merong mga nagtrabaho, may nagtrabaho ng umaga, may nagtrabaho ng tanghali, hapon at gabi. Pero pare-pareho ng sahod. Payag ba kayo doon? Hindi. Kung hindi kayo payag, wala tayong magagawa. Yun ang Panginoon. Pero para saan ba ito? Ano bang pinag-uusapan dito sa text na ito? Hindi ito prinsipyo ng tao na kaya pinag-aaralan natin kasi mahirap intindihin. Amen? Kaya saliksikin natin. So, una, para maintindihan natin, bakit ba ito sinabi ng Panginoon at kanino nyo ba ito sinabi? Una, sinabi ito ng Panginoon sa mga disipulo niya at naglilingkod sa Kanya, na katulad natin. Kung babasahin natin sa Matthew 19, dito sinabi ng Panginoon, ito yung karugtong ng istorya na to. Basahin ko na sa inyo, mga kapatid. Sa verse 16, yung istorya ng isang mayaman na kinausap ng Panginoon, gusto mo sumunod sa akin, maglingkod, isang mayamang binata to. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ibenta mo ang ari-arian mo at sumunod ka sa akin. So yung lalaking ito, hindi sumunod sa Diyos. Nalungkot lang siya, tumalikod, pero nagpatuloy sa kanyang buhay. Pero sa verse 27, dito na sinabi ng Diyos, the first will be the last and the last will be the first. Nagsalita si Pedro, paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ano po ang mapapala namin? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang araw na babaguhin ng Diyos ang mundo at ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono. At kayong mga tagasunod ko ay uupo rin sa 12 trono upang husgahan ang 12 lahi ng Israel. At ang sino mang nag-iwan, pakinggan nyo ito maigi mga kapatid ang sino mang ang nag-iwan ng kanyang bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Maraming dakila ngayon na magiging hamak at maraming hamak ngayon na magiging dakila. So ito po yung background kung bakit binigay ng Panginoon yung istorya ng mga trabahador na sumahod ng pare-pareho. Una, ang sabi ng mga disipulo niya, maaari ito rin sinasabi niyo ngayon sa Panginoon. Alam nating lahat na may mga sinakripisyo tayo para makapaglingkod sa Panginoon. Amen? At hindi pwedeng wala tayong isasakripisyo para sumunod sa Diyos. Meron po talaga. Maaari ang personal nating kagustuhan ngayong umaga. Yung kagustuhan yung matulog, gano'n na lang kasimple. O gusto nyong asikasuhin ang asawa at anak ninyo. Pero nagpunta kayo dito dahil gusto nyo yung sakripisyo para sa paglilingkod sa Panginoon. So meron talaga po tayong isasakripisyo para sa Panginoon. At may mga tao talaga, o darating talaga sa punto ng buhay natin, papipiliin tayo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na piliin natin siya higit sa mga bagay na meron dito sa mundo. Kapatid, tanong ko lang sa'yo, ano ang pinakamahalaga ngayon sa puso mo maliban sa Diyos? Ngayon ang tanong ko naman, uli sa iyo, kung alam mo kung ano isang bagay na ito, kung sakaling hihingin to ng Panginoon, handa ka bang ibigay ng buong puso to sa Panginoon?
dahil siya ay Diyos. Hindi ko po gustong pahirapan kayo ngayong umaga. Pero God is worthy to receive everything of us. Darating po talaga sa buhay ng isang Kristiyano na yung pagmamahal natin sa Panginoon ay talagang lalago at lalalim. Kaya sabi ni Peter dito, paano naman kami, Lord? Iniwan namin lahat para sumunod sa iyo. Iniwan namin trabaho namin at kung ano-anong bagay para lang sumunod sa iyo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon kay Peter, huwag kayong mag-alala. Ito yung gusto kong unang maintindihan nyo. Huwag kayong mag-alala. Kung ano man yung sinusuko nyo sa Panginoon, tatanggap kayo ng higit sa sinusuko nyo ngayon sa Panginoon. Minsan, Lord, okay na ako dito, kontento na ako dito eh. Pero, ayun ang pangako ng Panginoon sa atin. Ayun naman yung motivation niya. Kung isusuko mo sa akin yan, anak, huwag kang mag-alala. Yung sinusuko mo, hihigitan ko. Maalala niyo si Bishop Epito, sinabi niya, di ba? Ngayon, pinapasok ko na sa inyo. Magtapat ka sa Panginoon. Tatapatan ng Diyos yung pagtatapat mo sa Kanya. We cannot outgive God. Hindi mo kayang higitan ng generosity ang Panginoon. Ano yung pagdating sa kabilang buhay, sa langit, para sa akin, di na mahalaga yung reward, eh, no? Typical na yun, ang mahalaga sa akin, mahalaga sa atin makarating dun sa piling ng Diyos, eh, amen? Yung reward, parang secondary na lang talaga yun, eh. Pero alam mo, ang Diyos, kahit na secondary yun, hindi, i-honor ko pa rin yung pagsisikap mo. Kasi ganun ang Diyos. Ganun ang magulang. Kapag meron magulang, ibibigay niya, basta meron siya, at kaya niya, at kaligayahin niyang ibigay yun. Ebe mo ba mga nanay, tatay? Hanggat meron kayo, ibibigay lahat. At ganun ang ating magulang sa langit. Hindi siya papayag na yung ating pagpapagal, paghihirap, ay parang lalagpas lang. Sabihin niya, oh, ligtas ka na nga, ang daming pang hinihingi. Sa langit ka na nga eh. Pero God rewards us in our hardship. Ganun siya. Hindi dahil pangako niya yon. Yun lang talaga ang katangian ng Diyos. Ang magbigay gantimpala sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Pero then again, secondary lang yun. So una, dapat maintindihan o maunawaan muna natin, God is not unfair. Kasi sa apat na istorya na ito, parang unfair, di ba? Pare-pareho ng sahod. Ano kaya yun? Una, itinuraw muna ng Panginoon, ano man yung ating sinakripisyo, pagsunod sa Panginoon, lahat yan ay i-honor ng Diyos. God is a gentleman. Marunong kumilala. Nang iyak ninyo yan, ang Panginoon. At pero, pagkatapos siya ituro yun, sige, God is the God of rewarder, pero ngayon, tinuro nyo na ito, Matthew chapter 20. Ang sabi niya dito, pero darating ang, ganito ang ibig sabihin ng first will be the last and the last will be the first. Pinaunawa niya na darating ang panahon, pag naghari na ang Diyos, lahat tayo may isang bagay na tatanggapin sa Panginoon. Kahit pa matagal ka na sa Panginoon, marami kang sinakripisyo sa Panginoon, dugot pawis, hirap, ilang taon, again ino-honor natin ang lahat ng pagpapagal natin. Kinikilala yan ng Diyos. O si Ate Janet, 40 years na sa church. Lahat yan nakita ni Lord. I-honor niya yan. Pero with all the respect in the authority of the Lord,
Kahit pa anong title natin, missionary, bishop, pastor, worship team, usher, tagawalis, bago lang sa simbahan, meron tayong isang tatanggapin na pare-pareho. Alam mo kung ano yun, kapatid? Kaligtasan. Pagdating sa langit, walang mauuna. Lahat sabay-sabay. The first will be the last and the last will be the first. Yung minsan, inaakala natin na mauuna sa langit, hindi. Lahat tayo sabay-sabay lang tatanggapin ng Panginoon. Pagdating sa rapture, may mauuna ba? Una muna yung mga bishop or mga missionary muna. Sunod ang mga sabay-sabay ang church. All will be received as one by God. Kaya nga, sabi dito, yung mga kala natin dakila, hamak pala, yung pala mga dakila, pantay-pantay sa Panginoon. So, it's not our business. Diba? To know the business of others. Wag na masyadong concern sa businesses ng ibang churches. Let's concern yung sarili nating pananampalataya, sarili nating ministry, diba? Sarili nating church or mga pamilya, higit sa lahat. Minsan yung mas concern tayo sa iba, pero yung sarili natin. Kaya ano sabi sa istorya na ito? Sa sa Matthew chapter 20. Lahat ng tao walang pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Sino nagbigay ng pagkakataon? Tao ba? Alam niyo, isa lang definition dyan, kahit magaling magtrabaho, kahit pa eksperto ka, hindi magaling. Ang problema lang, sa mga trabahador na ito, tambay sila. Sabi sa katabi mo, tambay pala tayo dati. Lahat tayo ay walang pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Kahit pag gusto mong pumasok ng ubasan at magtrabaho, kung hindi ka tatawagin ng Panginoon para maglingkod, kapatid, kaya ang paglilingkod, hindi ang pamimilit sa inyo, kundi pribilehiyo ang paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po ba ibig sabihin ng diakono? Hindi dito mga diakono. Diakono, Greek word po yun. Ginawa na lang Tagalog niya diakono. Greek word dia means thoroughly. Kumbaga, ginagawa maigi. Tapos, alam niyo yung, kuno, konis, das. Das ang ibig sabihin nun sa Greek. Ano ibig sabihin nun? Pag diakono. Pag diakono ka daw, ay kapag naglilingkod ka ng mabilis, kaya yung mga alikabok, nag-aanuhan sa paligid, ayun yung ibig sabihin ng Greek word nun. Diakono. Hindi kayo naglilingkod na parang, ano ba naman paglilingkod? Parang walang kagana-gana. Pero pag sinabing lingkod ng Panginoon, minister o servant of the Lord, diakono, ayun ang ibig sabihin nun, pag nag-server, tagapagdala ng hain sa hari. Kapag nagdadala ka ng hain sa hari, hindi ka pwedeng wala kang gana, nakasimangot ka. Di ba? Hanggat maaari, ganado ka, nakangiti, nakayuko nga. Tapos, hindi pwedeng malate. Naku, batay tayo dyan. Pwede malate sa paglilingkod sa hari. Ewan ko, bigla lang lumabas sa akin, ha? Ayun lang yung sinabi, sa kaharian ng Diyos. Diba? Kung ikaw ba, ano ba naman yan? Nauuhaw na ako. Di mo man lang ako Yari tayo sa... Pero hindi naman ganun ang ating hari, no? Hindi, salamat. Salamat sa Diyos. Hindi man siya ganun, pero dapat hindi rin tayo ganun. Sa kung anong iniisip natin na paraan ng paglilingkod. So, sino dito mga diakono? Ayan, mga kapatid. Tayo po ay maglingkod ng buong puso sa ating Ama sa langit. Kayo po yung mga diakono, kayo mga servants of the Lord. Kaya ang paglilingkod, etong mga, nung tinawag, nagtrabaho agad sila. Kaya nga sabi nung sa last part, anong sinabi sa last part? Yung mga huli. O bakit nandyan lang kayo, nakatambay kayo, wala kayong ginagawa? Nasabi nila sa may-ari, wala naman po nagbibigay sa amin ng pagkakataon para magtrabaho. Para saan pa yung talent, skills, lakas namin?
Eh wala rin naman palang pagkakataon maglingkod sa Diyos. Ikaw kapatid, para saan ang buhay? Para kumita ng pera, willing kami pumunta ni Eric sa Batangas. Pero pag mag-mission ba, willing ba kami pumunta ng Batangas para mag-mission? Pero isang buwan na ako din nakapag-drive eh. Minsan na-realize ko lang doon, pag Panginoon, tinitipid. Pag sa ibang bagay, very galante tayo, no? Pag ibang tao, parang, pero pagdating sa Diyos, parang titipid-tipid, tatamad-tamad, antok-antok. Pero kapag teacher na yung kausap, yes po ma'am, yes po ma'am. Pero pag yung asawa na nagalit, talagang, ano na, di ba? Ano ba naman yung sinaing? Pag nagalit na yung asawa, parang naguhuna ang mundo. Pero pag ang Diyos, nagalit at lahat. Nagagalit din ang Diyos, siyempre. Pero hindi siya katulad ng tao magalit. Yung katulad ng tao yan na walang lugar kapag nagagalit. Pero nagagalit din. Nagdadamdam din, nasasaktan. Pag may mga tao nasasaktan, very concerned tayo, di ba? Pero pag feeling sa ni Lord, Allah, naiintindihan naman ako ni Lord. Wala namang problema doon. Naiintindihan tayo ng Panginoon. So, una, tandaan mo kapatid sa mensahe na ito, God will reward our hardship. Lahat ng ating mga sakripisyo, gaganti pala ng Panginoon. Pero, meron ding isang bagay na tatanggapin tayo sa Diyos, na kahit pang anong ginawa nating dakilang bagay, o kung ano man, lahat tayo ay sa biyaya lang ng Panginoon. Tatanggapin tayo ng Panginoon. Kaya walang makapagmamalaki sa Diyos, salaya. Lahat tayo pantay-pantay lang sa Panginoon. Pagdating sa pagtanggap ng Panginoon sa atin. Pero di ko naman sinasabi, wag niyo i-honor, pantay-pantay lang tayo. Man gano'n, di ba? Kung ang Panginoon marunong mag-honor ng servants niya, marunong din tayo mag-honor ng servants niya, di ba? Halimbawa, may kilala kang lingkod ng Panginoon, ilang dekada na naglilingkod sa Diyos, di i-honor mo siya kung sino siya sa paningin ng Panginoon, hindi sa kung paano mo siya tignan. Minsan, pag mga kabataan, huwag niyang gagawin to. Pag magulang, sa Jollibee. Kapag boss, aristocrat. Saan na dadalhin? Kapag mga katrabaho, saan dadalhin? Sa buffet. Pero kapag magulang, maintindihan ng nanay ko yan, mahalaga, alam niya na mahal ko siya. So sa Jollibee kami, Chowking. Honor them for who they are. Pag mga boyfriend, girlfriend natin, di ba? Mga date night pa sa mga building. Pero pagdating sa magulang, ano po tayo? Grab food. Ang bait talaga. Yung nanay magulang naman, ang anak ko, mahal ako, nilibre ako. Pero hindi niya alam. Pag ibang tao, grabe, sa restaurant, 5-star, Starbucks ang magulang, 1 dosenang 3-in-1, masaya na yun. Huwag kayong ganon, mga kabataan. Honor them for who they are. Kilalanin niyo yung mga magulang natin. Hindi lang yun, syempre. Kasi ganon din ang ating Panginoon. Diba? Hindi yung ganito ko ito itatrato kasi gusto ko siyang gusto itrato. O may yaya naman tayo sa ilang dekadang paglilingkod no, di ba? Tayo, ilang araw na bang naglilingkod? Ilang taon pa lang ba tayo naglilingkod? Tapos minsan kala natin mas magaling pa tayo. Baka nga tayo, hindi pa nakaiyak ng 1 tabo. Sila, 1 drum na naiyak nila. Pero sabi nga ng Panginoon, it's not our business. It's not our business na pakialaman kung ano. Sabi nga ng Panginoon dito, sa last part.
Dumating ang mga nagsimula ng alas 5 ng hapon na tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na nagtrabaho. So, 4 na trabahador, ang unang pinasahod ng Panginoon. Ay, yung mga nagtrabaho lang ng ilang oras? 1 oras lang, no? Anong gusto ituro sa atin ng Panginoon doon? Lahat tayo sa biyaya na ng Panginoon. Grace. Biyaya lang to ng Diyos. Kung bakit tayo naglilingkod, bakit tayo nandun sa langit, kung bakit tayo masaya ngayon sa ating buhay, ito'y biyaya ng Diyos sa ating lahat. Tingnan natin yung conversation ng amo at nung nagreklamo. Pagkatanggap nila ng sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, ang mga huling dumating ay 1 oras lang nagtrabaho, samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis sa init, pero pareho lang ang sahod namin. Naglingkod ako ng 10 years. Tapos ito, tinanggap ka, deathbed sa hospital, pareho lang kami sa kaharian mo, Panginoon. Kapatid, kung ganito tayo mag-isip, humingi na tayo ng tawad sa Panginoon. Hindi tinatanggap ng Diyos ang ganyang pag-iisip sa kanyang kaharian. Makita natin dito, walang problema sa amo. Ang problema dito, yung nagtrabaho ng matagal. Parang siguro, o nga naman, normal nga naman talaga, parang maguguluhan ka no? Parang kahit nga tayo, pag binasa natin to, may youth nga nagbasa nito, yung pamangkin ni Eric, si Tricia, binasa niya to Simula nito, nabasa niya, hindi na nagbasa ng Bible. Unfair daw Sabi ko, ko niya, unfair pala ng Bible. Bakit ganun? Nagtrabaho umaga, tanghali, hapong gabi. Achiever yung bata Talagang kung mag-aral talaga hanggang madaling araw. Sabi niya, pare-pareho lang. Na-discourage na. Pero kung tayo, kapatid, tapat natin ginagawa sa Panginoon, kung ano yung ating ginagawa. Wala ka nang concern masyado sa iba, mahalaga, ginagawa mo lang yung part mo talaga. Nagreklamo yung tao. At anong sabi ng... So nakita natin dito yung heart, yung question, pag-question ng tao. Hindi siya tinaboy, umalis ka na nga dito sa ubusan. Tinanggap pa rin niya yung sahod, tinanggap pa rin niya yung biyaya ng Panginoon. Alam ko mahirap unawain, anak. Alam ko kayo, mga ilan taon na yung ilan sa atin naglilingkod sa Panginoon. Pero, pagdating natin sa paghahari ng Panginoon, lahat tayo, wala doon na nakatayo, lahat doon luluhod. Talagang luluhod lang tayo, hindi na tayo makapagmamalaki kasi ang maiisip lang natin, salamat sa pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos. Salamat na lang. Kaya kung ikaw iniwan mo ang trabaho mo, ang pamilya mo, magulang mo, anak mo, may gantimpala ka dyan, kapatid. Pero hindi natin magagamit yan para makapagmalaki na bakit siya, lahat yan ay sa biyaya lang ng Panginoon. Ang napaka genius, perfect ng paraan ng Panginoon. Amen? Kasi kung tayo malagay din sa deathbed, doon lang natin tanggapin ng Panginoon, no? Wala. Lahat tayo pantay-pantay lang sa Panginoon. Kaya ini-encourage ko kayo, maglingkod po kayo sa Panginoon. It's not too late na mangaluluwa, mag-Bible study, mag-share ng gospel, mag-pray kayo as a family, mag-asawa, mag-pray kayo. Kung di nyo ginagawa, gawin nyo na. Mag-holding hands kayo, mag-pray. Diba? Gawin natin. Kaya, tanggapin mo ang sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng pare-parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. So, hindi naman unfair ang Lord. Sinabi naman niya kung ano yung pinangako niya. Amen? Kung tatanggapin mo ang Panginoon, mananampalataya ka sa Kanya ng buong puso, tatawagin kang anak ng Diyos. At matatanggap mo ang buhay na walang hanggan.
tinupad naman ng Panginoon. Amen? Pero kasi minsan, kaya din tayo napapahamak, alam niyo yung mindset na, hindi naman masama to. Ito yung mahalaga talaga. Mahalaga, ligtas tayo. Amen? Ayun yung pinakamahalaga sa istorya na ito. Ito nga yung tinuturo niya eh. Mahalaga, ligtas tayo. Mahalaga kapatid, anong mga sitwasyon mo ngayon, ligtas ka na sa Panginoon at sa langit ka na. Amen? Pero palakpakan ng Diyos sa bagay na dyan. Salamat. Mahalaga, ligtas na tayo. Kahit pa anong mangyari bukas, kinabukasan, as long na hindi ka aalis sa pananampalataya mo kay Jesus. Mahalaga, ligtas na. Kaso nga lang, nagiging problema, mahalaga, ligtas na. Kaya minsan, parang yung mga faith natin, parang mga deathbed din, mga pang-hospitalan din, no? Ganon. Yung tipong, hindi, huling hininga na lang sa Panginoon. Alam mo dito mga kapatid, may mga tao iniisip, sana huli ko na lang nakilala ang Panginoon. Sana sa huli ko na lang siya tinanggap, kailan mamamatay na, para di ko na nahirapan. Ang mga kapatid, hindi. Oras na tanggapin mo ang Diyos, ganito mangyayari sa'yo. Ang sasabihin mo, oras na magsisi ka, yung tanggapin mo talaga si Jesus sa buhay mo. Sana, matagal ko nang nakilala ang Diyos. Sana, matagal akong nagtiwala sa Kanya. Sana noon pa. Kasi kung noon pa ako sumunod sa Panginoon, sana talaga, kung pwede ko lang ibalik ang kahapon. Pero hindi pa huli ang lahat. Maglingkod sa Panginoon. Pero sabi ko nga sa inyo, kung yung mga tao ganun mag-isip, hindi pa yung tumatanggap sa Diyos. Buti na lang, natanggap ko ang Panginoon bago ko, Alam ng Diyos. Yung mga gagamit lang sa biyaya niya at yung iniligtas ng biyaya niya. Alam ng Diyos yun. Kaya huwag kayo magkaroon ng ganung kaisipan. Basta mahalaga, ligtas ako, okay yun, maganda yun, ligtas ka talaga, pero dapat yun lumalago. Hindi mo lang iniisip yung kaligtasan mo. Pero syempre, yun yung una, priority mo yun. Pero minsan kasi kapag ganun lagi iniisip natin, nalilihis tayo sa ating mga dapat na ginagawa upang makatulong sa pananampalataya natin. Hindi po normal yon na isipin natin na mahalaga, ligtas tayo. Okay yun eh. Pero kasi kakaganon po natin, ang kakaisip natin, hindi tayo nagpo-pursue na palaguin yung ating pananampalataya. Doon lang tayo, mahalaga, ligtas ako. Ano ako ng Panginoon? Habang sinabi ito ng Panginoon na naunawaan ng mga lingkod ng Diyos o ng 12 disciples at ng mga sumusunod sa Panginoon na sa kabila ng pag-uupo sila sa trono I'm not sure pero may sinabi sa Revelation, mamaya babasahin natin, may 24 elders na nakaupo sa isang trono. So maaaring kasama talaga tong mga disciples na ito ng Panginoon. So I'm not sure, hindi ako nag-claim, hindi ako doctorate o master theologian. Pero sa pag-aaral ko, maaaring sila yung isa sa 12 na kasama dito. Pero naintindihan din nila na hindi nila pwede ipagmalaki yung kanilang mga isinuko para masabi nila na mas special sila sa iba. Lahat tayo ay sa biyaya lang din ng Panginoon. Kaya totoo, the only honor we have in this world hindi yung mga career success, material possession, or kung ano man yung mga external factors na nakikita. Pag tinignan ka ng taong unang tingin, mukha kang successful, hindi yun ang honor natin. Hindi kung ano yung mga meron tayo dito sa mundo. Alam niyo yung honor talaga natin, just to serve the Lord. Actually, mas honorable ka pa nga na lingkod ng Panginoon kapag
ikaw ay nasa kabundukan. Mas honorable. Hindi yung mga nandito na may sasakyan, ganda lang ba? Hindi yun. Wala doon. Hindi yun yung sinasabing honor eh. Ang sinasabing honor ng Panginoon dito, ang mga taong nag-iwan ng lahat ng bagay para sa Panginoon. Yung may crush ka, tinanggal mo yung crush mo na yan, para nilagay mo sa Diyos. Mga kabataan, that's the honor. Iniwan mo yung mga bagay para sa Panginoon, ayun ang totoong honor sa Panginoon. Kaya kung tatanungin nyo kami, mga pastor, ano ba, masarap ba magpastor? Masaya magpastor. Oo. Kung sa tingin nyo, mga pastor ay, kumbaga parang, para to get something out from you, kung gano'n ang tingin nyo sa mga pastor, na kapatid, you need to repent. Kasi hindi yun ang purpose. Kung may mga pastor man, nanonood ng online, ikaw, yung nanonood, kung meron man, di ba? Hindi honor na tawagin na parang, uy, pastor yan, pastor yan. Actually, minsan nakakailang pa nga yun eh. Yung igagalang. Minsan nakakahiya pa kaya yun. That's to get something from the people. Realistically, mga kapatid, ito, share ko po sa inyo. The more na we become, yung mga servant of God, nare-realize ko, the more we become successful externally, the less honorable we become. Alam nyo, ganun po talaga. Alam mo, parang pag may mga bagay ka na na-achieve materially, or kumbaga, magkaroon ka ng malaking church, minsan talagang, imbis na maging honorable, minsan it become less honorable. Hindi ako nagpapaka-poverty mentality, pero yun po talaga yun. Kasi the honorable people or servants of the Lord na katulad ninyo, ito yung mga tao na hindi kilala. Hindi honorable yung mga kilala talaga. Sila talaga yung sabi nga ng Panginoon, ang mga hamak, sila magiging dakila, ang mga dakila nagiging hamak. Akala natin na sa langit, ang maraming reward, pastor, yung pala, yung tagawalis lang sa simbahan na walang nakakakita ng ginagawa niya sa Diyos. Yung pala yung mga silent prayers ng mga elders na nasa bahay, ang hina maglakad na, di na makapunta ng simbahan, pero nagpe-pray ng team for the church. Di natin alam, sila pa talaga ang may mga malalaking gantimpala sa Panginoon talaga. Kaya mga diakono, as we serve one another, we serve not to get out something from your brethren. Yan. Hindi tayo naglilingkod para may makuha. Kung ano yung benefit ng pagiging Kristiyano. As a Christian, as a growing Christian, is what we can give, not what we will receive. Okay to, magkaroon ako ng honor as a mentor, dito ginagalang ako eh. Sa bahay, di ako ginagalang. Dito, kahit pa paano, dito binibigyan ako ng baso ng tubig, ng ganyan. Nagkaroon nga rin ako ng self-realization. Kahapon nag-uusap kami ni Vanna. Sabi ko sa kanya, Dear, hindi ko iiwan ang ministry para lang magkaroon tayo ng financial, para magkaroon ng financial breakthrough. Kahit anong mangyari, dear, pag nag-asawa na tayo, mahalaga ang ministry. Kaya, salamat naman, binigyan ako ng isang mabait at nauunawaan lingkod ng Panginoon. Sana magtuloy-tuloy yun, no? Baka mamaya, after 5 years, no? Aba naman yung allowance mo sa church, pang sayo lang yan, eh. Salamat sa Panginoon. At hindi naman siya, tingnan natin hanggang saan tatagal. So, iniimbitahan ko po kayo, maging saksi kayo, para kapag nagkaroon siya ng ganun tantrums, kausapin po ninyo, mga ninang, ha? Sabi ko sa kanya,
don't expect me na magkaroon ng financial break. It's in God's hands. Kung ibibigay ng Panginoon, ibigay niya. Pero kung ito, yung sasakyan, i-give up ko yan. Talagang willing ako, isuko yan. Huwag lang mapabayaan ang gawain ng Panginoon. Kaya nung realization ko, salamat na lang sa Panginoon na tayo, dati, ibang-iba tayo sa bago nating pagkatao. Amen? Ang layo mo na, Jaja, sa dati mong pagkatao. Dati, sarili mo lang iniisip at kung ano-anong mga kagustuhan. Iniba ka na. Minsan nga lang, ang mga tao, hindi nakakalimutan yung nakaraan mo, kaya pilit binabalik. Hindi, ganyan si Jaja. Wala na yun. Maniwala ka sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sabi ko nga, kung pera-pera lang din naman, kaya naman kumita ng hindi sa, pero, sabi ko nga, Lord, salamat dahil nakikita ko yung sarili ko. Kung nandito ako para to get fame, authority, or mag-manipulate ng mga tao, di magtrabaho na lang ako, mag-manager, mag-boss na lang ako. Doon, makukuha ko yung lahat. Authority, fame, pera. Pero salamat sa Panginoon. We are changed by God. Iniiba na tayo ng Panginoon sa dati nating pagkatao. Masaya ka ba, kapatid, sa ginagawa sa'yo ng Panginoon? Amen. Ako, masaya. Ewan ko lang sa'yo. Dapat maging masaya ka. Ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Sabi sa Revelation chapter 5, verse 8, And when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayer of God's people. So meron daw, sa Revelation, in the last days, merong mga heavenly being at kasama ang 24 elders. Sa chapter 5, verse 11 and 12. Buksan natin sa Revelation chapter 4 kasi ito yung open your Bible in Revelation. Nag-update na yung Bible app. Napansin niyo po ba? Hindi napansin mga di nagbabasa. Ang ganda ng interface niya. Sa verse 4, surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. Ang sabi dito, may mga trono sa gitna ng isang trono. Hindi na pinangalanan kung sino yung 24 na yon. Alam niyo kung bakit? Hindi na mahalaga kung sino yung nakaupo sa 24 thrones. Alam mong mahalaga, kapatid? The one seated on the highest throne of God. Chapter 5, verse 11 and 12, Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands of thousands, and thousands times 10,000, myriads of angels, unnumbered, hindi mabibilang na mga anghel sa kalangitan. They encircled the throne and living creatures and the elders. In a loud voice they were saying, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Alam mo ginawa nila sa mga korona nila, mga kapatid? Hindi na mahalaga kung ano ang suot nating korona, gantimpalang tinanggap sa langit. Alam mo kasi para saan lang yon? Hindi para maikumpara kung sino mas naglingkod ng mas dakila. Kahit mga misyonaryo nandun sa pinakakasulok-sulukan ng mga kabundukan, may mga dakilang trono sila sa Panginoon, may mga korona. Pero alam mo mga kapatid, ang tanging paraan or the only purpose of reward, hubarin ang korona at ilagay sa paanan ng Panginoon. Just to give God
honor, and praise. Wala nang mas dakila pang pagkatawag kundi lumuhod sa paanan ng Diyos. Hindi magkaroon ng milyon-milyon, bahay, hindi yung makilala ka, hindi yung ginagalang, hindi yung kung anumang reputasyon meron tayo. The only highest honor we have sa pagbabalik ng Panginoon ay ang lumuhod sa paanan sa harap ng trono ng kaisa-isang Diyos. The Lamb that was slain. Kaya yung mga rewards na yan, tanggapin nyo mga kapatid. Pero tandaan ninyo, yung mga rewards na yan, it's not for us pa rin. One day, it is God, napakalaking bagay ng ginawa mo sa akin. Lord, napakalaking pagkatawag. Panginoon, napakadakilang bagay ang ginawa mo sa akin para maglingkod sa iyo. Serve the Lord with all your heart. Mahalin natin ang Panginoon. Napapagod ka na ba, kapatid? It is worthy. Worthy is the Lamb that was slain. Lord, gusto ko naman daya, gusto ko naman loko, gusto ko naman gulang, pero Panginoon, I will not do it. Worthy is the Lamb that was slain. Lord, gusto ko nang gawin to, gusto ko nang tumalikod, gusto ko itong ipurso muna at isang tabi kita. Worthy is the Lamb that was slain. He is worthy of all praise and honor and glory and power. Kapatid, lahat ng paghihirap, pagpapagal natin, He is worthy of it all. Let's all stand. Tayo po yung magkumunyon.